My name is Jomar. My name is Migs. And you're watching Geeks Out of Nowhere! Hello guys and welcome again to another episode of Geeks Out of Nowhere. This will be our post-Christmas and year-ender episode. So yun, Migs. Musta ang inyong Christmas? Merry Christmas muna pala. Merry Christmas, lalo na sa mga nakikinig o nanonood. So good. It's a very, very busy holiday season. Actually, hindi na namin ramdaman na papasko pala. Oo. So, sobrang everything is going too fast and magugulat ka, ayun, pagising mo, December 24 na pala. Oo, hindi natin namalayan. Yan. So, ngayon, 26 na, then we're gearing up for the new year. So, ayun naman, magugulat ka, pagising mo, 2024 na. So, ayun nga, dami nga nang nangyari ng taon na to. Ano bang mga nakain mo this Christmas, Noche Buena? Nag-play safe naman ako. Kumain lang ako ng dasal, tapos konting barbecue. Hindi na minimize din yung alak. Pero grabe, sunod-sunod rin yung mga Christmas part. Di sa umaangal ako, no? Pero sunod-sunod talaga yung mga Christmas parties, lalo sa office, then sa mga sa lahat ng sides, i-cater mo. So, kabilaan, and then yun nga, konting ingat lang rin kasi dami rin ako nababalitaan ng mga nakakaroon ng hypertension. Mataas cholesterol. Minsan pa nga, nadadiagnose na may mga fatty livers na eh. Di ba? So, yun. So, this holiday season, pa rin, careful pa rin tayo with our health. Yun, hindi na tayo bumabata lahat. Tsaka yung trangkaso. Ay, matindi yun. Lalo na, uso siya ngayon. Lalo daw ngayon, may bagong strain daw ng COVID na kumakalat. Although yun nga, hindi naman siya ganun kalala compared daw nung the previous strains. Pero yun nga, we should be careful pa rin kasi there's a possibility na makuha nyo pa rin. At the same time, may pa rin, mayroon pa rin itatawag tayong trangkaso. Ayun. So, may mga, Migs? Mga nakuha mo ngayon this Christmas? Ako na, sa akin, bumili ko ng napakadaming comics. Regalo, siguro from the family, mga damit, belt, pero regalo ng jowa, syempre. Yun, mahalaga. Bagong watch. Yeah, so, nice. Sobrang happy ako dito sa bago kong watch. Lagi ko siyang katabi. Sige, iyon. So, ako na, for me naman, memorable naman sa akin itong mga niregalo ngayon for this year. Ito, bago tong shirt na to. Thank you sa nagregalo sa akin, sa brother-in-law ko. Shoutout sa kanya. And then, pa ba? Di ko na rin puro pera lang dumating. Joke lang. Puro perang lumabas. Pareho lang tayo. May mga pumasok, may lumabas din. Yung 13th month pay ko, wala na rin. Ubus na. Shoutout sa LBC. Sabi nyo, i-deliver ngayon yung comics ko. Hindi dumating. Bukas na siguro. Saan galing yung Comic Odyssey. Shoutout sa Comic Odyssey. Ay, nakausap ko pala si Sir hindi ko na maalala. Si Sir sa Comic Odyssey, si Sir Sandy yun. Nakita kami sa sa Super Manila. Speaking of yun, it's either mauuna to or mauuna yung episode natin with sa Super Manila which I covered. Yun. So, I was able to talk to Sir Budget and Sir Kadjo. Pero di ko na na-record. Pero we have featured some creators there. Shoutout na lang sa kanila ngayon. Especially kay Miss Bambi Eloriaga Mago of Comics by Imaginations together with her husband, Sir Roland. And yung sa pang comics si Eugene, nakita ko rin doon. Yun, si Samurai Fudge. And then, syempre, yung, isa pang nakausap natin doon, which yung Modern Magic Stories. Maganda yung upcoming stories nila. So, yun.
hopefully we could have them as guest by next year. Ayun. So, eto, mix tanong ko lang, napanood na ba yung yung Yu Yu Hakusho live action? Oo, tinapos ko. Pero yun, tinig ko yung time ko siguro, hindi ko siya isang bagsakan. Parang first 3 episodes pinanood ko na isang araw, then yung the other 2, tsaka ko pinanood siguro isang weekend. So, yun ako talaga siya. Nag-take ako ng time para ayoko rin ng minamadali. Although yun nga, ang daming nagsasabi sa review na parang minadali. Pero I think, okay, wala akong reklamo. So, happy naman ako dun sa end product. And, hindi naman kasi, nakikita ko dun sa mga messages sa mga forums or sa comments na nakikita ko, bakit daw hindi kagaya ganito sa anime, hindi kagaya sa ganyan. Hindi naman kasi dapat siya frame by frame na adaptation ng anime, which is sa anime, may mga certain parts din doon na iniba from the manga itself. So, kung frame by frame adaptation yun, wala na siyang parang tinanggalan mo siya ng feature na wala na siyang something new to offer. So, at least ito, may something new to offer. Hindi nga lang, naging minor detail na napansin ko is yun nga, yung story kay Genkai is medyo mabilis. Oo. So pero yun na naman, pero yung sa akin yung sa dark tournament na Inumit, sa akin okay lang din naman kasi yun yung strength ng anime. So what sets apart yung anime tsaka sa live action, which is okay lang din naman sa akin na Inumit nila. It turned out well, and then okay din, lalo na yung mga fight scenes, sobrang ganda nila. Oo, maganda nga yung fight scenes. Totoo yun. Yun nga, speaking of which, ang dami nga nilang inomit doon. Say for example, yung story nung dito yung dumarating na yung mga insects going to the world of the living, 'di ba? Supposedly hindi 'yun kaagad yung unang episode. Kay Sensui nga dapat yun yung mga insects. Oo, di lang 'yun. Yung tunnel. Yung tunnel doon pa kay Sensui 'yun. Pero yung mismong mga insects, 'di ba, pumasok na rin yung panahon nung for Monsters arc yung sila Suzaku. Yung kila Suzaku na-omit din. Na-omit 'yun, pero yun yung element na pinasok doon. Which is parang kung tutusin mo nga, parang it makes sense to the story of the live action. 'Di ba? Kung hindi kasi parang sasabihin natin parang hindi parang yung pagkamatay ni Eugene sa manga and sa anime, parang ganun lang namatay si Eugene, 'di ba? Parang walang meron lang reckless driver na pumatay sa kanya. Hindi ba some other unusual events. At least may substance may substance yung pagkamatay niya ngayon. Unlike dun sa very random cause of death. Ayun nga. Speaking of which, parang yun nga, ang daming tama ka, ang daming tao nagrereklamo kasi hindi nila nakita yung ganito, ganyan sa anime. And yun nga, a lot of people were also happy din naman. Totoo naman na yun nga, hindi mo talaga makakopy siya 1:1, and to think na you need to refer to the anime as the source material, which is not a good source material, but you can refer to it. Mas maganda pa rin talaga is the original source, which is the manga. Sa manga, yun din. Yung marami nagreklamo bakit ito nag-yosi si Eugene or si Yusuke sa doon sa live action. Just pag nag-fact check ka sa manga, nag-yosi naman talaga siya. Inumit lang doon sa anime kasi may mga mas younger audience na nanonood ng anime. So I think no siya pagdating sa mga bata if you refer din sa tokusatsu, di ba? And the recent yung mga recent tokusatsu shows or films, parang bihira nang nakakita na nag-yosi unlike before. So I think may impact siya to the younger audience. Kaya hindi na-adapt sa anime yung pag-yosi ni Yusuke. Last time na sa tokusatsu may nakita tayo na nininigarilyo is yung Black Condor. Yukigai pa. Diba? Which is 30-something years ago na. Diba? And ano pa ba? Ayun, dito
the downside, yung siguro yung con na nakikita ko doon sa Yu Yu Hakusho adaptation is that yung pag-a-adapt ng character ni Kurama and Hiei, doon ako medyo nahirapan akong ano, i dito, parang i sabihin na lang natin basta nahirapan akong parang ano siya, masabi kung siya talaga si Kurama or si Dennis or si Hiei or si Vincent. Kasi parang mukha lang sila nagko-cosplay talaga, which is from the hindi ko matugma kung sila yung characters. Although yung lumabas si Kurama as the taong lobo, okay, medyo gumanda naman. I think may nagpe-play yung factor dun sa wig nila, which is nahirapan din ako kay Botan kasi sana man lang hindi brightly colored, parang kinulayan nila ng kahit medyo dark, basta wag mukhang natural hair kasi parang parang halatang nakawig lang sila. Yun yung minor criticism. Yung say for example, yung ginawa ni Makenyo as nung naging Zoro siya, 'di ba? Kinulayan niya talaga yung buhok niya na green, hindi siya nagwig na talagang Kay Takeru Sato sa Kenshin, hindi bright red yung kulay ng buhok niya, dark red. Pero red burgundy. Naman, believable naman. Totoo. So, ayun. Although, yun nga, masabi mo ba, Migs, that Yu Yu Hakusho's live action adaptation is successful compared to the live actions that we saw this year? Yung sa akin, pretty much successful naman siya compared mo dun sa mga sinaunang live action. Totoo. So, marami lang talagang purists, lalo na pagdating sa mga Pilipino kasi isa siya, kumbaga kasama, yung pedestal lang Yu Yu Hakusho ay kasama yan halos ng Voltes 5. So, alam mo naman may pagka na-taint yan ng konti or may tweak kang konti dyan, maraming purists na nagrereklamo. Which is, yun talaga, you cannot satisfy lahat. Parang lang din yan, parang wrestling lang din yan. So, successful naman siya overall. Okay na, maganda yung story, maganda yung fight scene. Although, yun nga, hindi natin matatanggi kasi may mga shortcuts talaga, which is, I think, kailangan gawin dahil meron din silang budget dyan. Totoo. Ayun, yun, mabalik tayo dun sa, sa isang factor na nasabi mo kanina. Although, yeah, I could say it was successful, ang daming nanood, and I think there's an article stating that Yu Yu Hakusho has been number 1 on some parts of the world according to Netflix. Pero yun nga, supposedly dapat nag-dedicate pa sila ng at least 1 or 2 episodes to expand Genkai's arc or character. Pero yun nga, I think dahil sa budget restrictions. So, kaya paano kung yung budget lang hanggang 5 episodes lang talaga. So, dun yun yung wala tayong magagawa. Out of our hands talaga. Yun nga. Out of our hands. Parang nangyari lang, naging plot device lang si si Genkai. Hindi siya naging hindi siya naging ganun ka-relatable sa character. 'Di ba? Pero yun nga, mas maganda pa sana yung impact nung ng laban ni Toguro and Yusuke or Eugene sa live action kung nagkaroon ng expansion of the character. Kung mas may attachment. May attachment tayo dun sa kwento ni Master Jeremiah or ni Master Genkai dun sa live action. Iyon. So, any other other comments with the live action mix? Wala na. Sa akin, okay na. Basta maganda rin ginawa nila na hindi sinabi na may limit yung Reigan nung inintroduce. Kasi di ba nung sa anime, naging from once a day, naging 3 times a day, hanggang sa nung lumakas si Yusuke, naging infinite na. Yung paano na, pabato-bato na lang. Pero, di nga nasabi, pero parang later on yun na lang na-discover na, diba? Pero, yeah, hopefully, so far, parang, this is, magbabalik tanaw na tayo with 2023, So, we have One Piece live action, we had, yun nga, Yu Yu Hakusho live action.
I think people na producers now are learning from their lessons on how to properly adapt anime IPs or manga IPs for live action. Anong sa tingin mo rito, Migs? Sa For akin me lang. hanggat hindi nila tinatabi or sinasawalang bahala yung source material. Yun. It will deliver naman talaga. Kasi ang mahirap doon yung kapag pagka sinuset doctorerized mo yung yung property. So kunyari wala kang alam, in-infuse mo ng puro drama. So it blurs blurs or tsaka naapektuhan syempre yung end goal mo. Like for example, yan magandang example yung recent Voltes 5. It started out strong and then hindi na balayan ng majority ng tao na natapos na pala siya. Oo. Parang kalagitnaan, parang it fizzled. Yeah, nung pagdating sa dulo, it fizzled out. It was supposedly maganda sana yung build up pero parang ganun na yun. Parang wala na yung basta sa sobrang haba nung episodes ng sobrang haba nung pagtakbo ni Voltes 5, parang hindi naman napagod na yun mga tao na kasi parang may mga episodes na parang wala ng dull, and then at the same time pagdating sa dulo ganun pa yung ending. Yun nga actually na-receive ko from isang tao na nanonood ng Voltes 5 Legacy. They were expecting Voltes 5 sa isang episode, but all they got is a love story. Walang, sa akin wala namang problema kung i-humanize mo or masyado yung i-build mo yung characters, pero yung masyado mo nang nilalagay sa teleserye level na dapat isa siyang science fiction, mecha na genre. There's something wrong na talaga. Although yun nga, although not totally lambasting Voltes 5 Legacy, no, we were also amazed with how the animation effects yung with the show, 'di ba? Maganda yung special effects ng show to be it's a level above dun sa mga previous na napanood natin on free Filipino TV. Pero yun nga, hopefully the story it could have been better with a better storyline, kumbaga. Kung hindi masyadong nag-focus sa drama. Kasi yung Voltes 5, di ba, yung original run niya sa anime, laging Monster of the Week. So that is the marketing plot para bumalik yung mga tao. Which is, I get it, sa live action, may mga budget constraints tayo. Pero sana man lang, meron siyang yung connecting na arc na hindi sobrang tagal. Like for example, sa Kamen Rider, di ba, hindi na siya Monster of the Week. Minsan may 2 to 3 episodes bago matalo yung monster. Hopefully sana ganun yung ginawa ng Voltes 5 Legacy. Hindi yung 2 weeks na walang action. Tapos magugulat ka na lang next na uli. Pag yung Beast Fighter para isang episode lang tapos natalo na. Which is sayang. Sayang yung sayang nga. Pero yeah, it's pa rin dito. It's a win pa rin for Filipinos kasi it's we proved that we are capable of doing such production. Yun lang that's the takeaway of it. Take from it pala. So improve lang talaga needs ng improvement when it comes sa writing. Ayun. So speaking of nagbabalik tanaw na tayo na yung for this 2023. Ano yung mga masasabi mong highlights mo personally ngayong year na to? Ako siguro actually
nakakalimutan ko kung ano yung mga nabasa kong comics or napanood this year sa dami ng ginagawa when it comes to personal life. So, basically, naalala ko lang is we managed to cover dalawang events, which is yung Comiket nung March and then yung Toy-Con ng July. Ayan. Yeah, we're happy with with what we covered. Nakita pa natin si Maverick. Maverick only. Maverick only. Kung nung pang pasabog na tanong ang tinanong sa atin. Maverick. Shout out to Idol Maverick. Syempre, apa ba? Highlight siguro ng taon na to for me is that, yun nga, last is Super Manila. I was able to talk with Sir Budget and Sir Kajo and also with Miss Bambi. Hopefully she would be nakausap ko rin si Manix and si Sir Elmer Damaso of former illustrator sa CCCom or Culture Crush Comics. Kasi taga-Ilog, di ba? Wala si taga-Ilog doon. Although nasa ata siya nun, or I don't know where he was during the event. Pero I was able to talk to them. So, and yun, sabi naman nila they are open naman to be here on one of our episodes maybe next year. Pero I cannot promise, pero syempre we could talk to them to ma-invite natin sila. Ayun. You missed one very very big very big creator. Si Wills Portasio, the creator of Bishop, co-creator of Bishop. Di ko nga nakausap nga si Sir Wills. Medyo busy rin siya noon. Pero I was lang. Yun nga, di ko na-interview nga rin si sayang si Sir Budget and Sir Kajo kasi ang haba ng pila parang doon sa nila for the last day parang nakailang batches din sila nung lang autographs. Dami taong pumila sa kanila. Pero kila Sir Manix saka sila medyo marami-rami din. I was able to doon nga rin Sir Paul, so di ko na gano'n nakausap. Saglit lang. Medyo busy din sila. Pero yun nga, apa ba mga pwede natin balikan last for this year 2023? Sa akin, madami akong comics na nabasa pero hindi ko maalala kung ano-ano. So, sige, simulan muna natin dun sa nandyan ba sa tabi mo yung iba? Wala, nandun. Which, ang alam ko lang, syempre, natapos isang upuan hindi isang upuan, isang buwan ko hinabol yung Chainsaw Man. So, yun, updated ako sa Chainsaw Man. Pero, syempre, in print yung binabasa ko. So, I think yung volume 13 na yung lalabas sa print version. So, ninapangan ko. Then, Tokyo Revengers, continuously naman lumalabas yung print version nila. Actually, nagpabili ako kay Kata sa Singapore nung recent volume. So, yun, hindi ko pa nababasa. Andyan pa. Because I'm currently reading ngayon yung sequel sa mythology class ni Arnold Are, which is Children of Bathala. Volume 3. So, yun yung currently na binabasa ko ngayon. Wala pa ako sa kalahati. Pero yun, nag-start ako kahapon. Pero yun nga, dahil minsan may mga ginagawa tayo, hindi ko kagad matapos. Medyo busy talaga real life ngayon. Kahit ito, nasingit lang natin tong episode na to. well, anyway, sige, pagpatuloy na natin yung usapan, no? So, siguro highlight na rin, another highlight na rin siguro of our show, siguro, yung mga na-interview nating mga tao. Yun, shoutout sa mga na-interview natin. Say, for example, sila, si Mike Madrigal, yun. Si Samurai Fudge din, kasama din doon. Si Mitz, coming from Japan pa. Si Jay, dun sa anime ranking natin. Saka si Kuya Julio for our WrestleMania reaction video.
episode. Kung may naaalala ako talaga, it's the wrestling side of things. Ayun, sige. Like, yun pa. O nga, pwede natin pag-usapan yung pagbabalik. Sobrang saya ko. Sobrang saya ko sa War Games kasi hindi, wala na si CM Punk. Bado yan. Si Randy Orton bumalik na. Ayan. Sige, bago natin mapag-usapan yung si CM Punk, si Randy Orton. Yeah, I was happy of Randy Orton's return sa through War Games. Diba? So, bulkier Randy Orton and bulkier AJ Styles. Bulkier R-Truth. R-Truth joins the Judgment Day. Ang ganda na ng storyline ni R-Truth with the Judgment Day. Talaga, WWE is killing it right now. Maganda yung build-up papunta sa WrestleMania 40. So, hindi mo alam kung sino yung kakalabanin ni Roman Reigns. Pero ako, leaning towards Cody pa rin talaga ako. Because he needs to finish the story. And then, sigurado naman tayo, Seth Rollins yan versus CM Punk. Oo. Lalo na ngayon, ang ganda ng setup ng WWE for 2 main events sa for night 1 and night 2 ng WrestleMania. 'Di ba? So parang masusulit mo talaga na meron kang two marquee matches that you will look up to for both nights. Actually, sa state din ng mga factions ngayon, like for example sa Damage Control, alam mo, sooner or later sasabog yung issue with Bayley. Same din sa Judgment Day, panigurado. Ano mangyayari sa cash-in ni Damian Priest and hanggang kailan sila magiging tight? Yun pa. Yun nga, napapansin natin na puros factions ngayon sa WWE. Lalong-lalo na sa both brands, either SmackDown or Raw. Puro factions. Which is okay. Okay lang naman, no. It's something na matagal lang hindi ginagawa. Kasi parang Attitude Era pa ata yung sobrang dami ng factions. Kasi nung Ruthless Aggression, bilang-bilang na lang eh. Oo. And it's one way of uplifting one, supporting one, and then afterwards, yung isa naman yung iaangat. Tingnan mo na lang yung effect nung ginawa ng Bloodline kay Jey Uso. Sobrang inangat na si Jey Uso ngayon, main event level. Oo. 'Di ba? And then dito yung sa Judgment Day nga lang 'di ba? Si JD hindi siya background character lang siya nung mga ilang shows, pero so far ngayon nagiging part na siya talaga ng part na rin talaga siya ng Judgment Day. And yun nga, kinakalaban siya ngayon ni R-Truth for the last lot na. Pero for me, hindi pa. Kulang pa si JD for me. Pang biggest product na nakita ko nag-improve sa Judgment Day, si Dominic Mysterio. Kasi sobrang generic niya nung face siya. Kasi nag-heel turn siya. Yung tipong magsasalita. Although yung mic skills niya, kailangan niya pang i-improve. Pero ngayon, magsasalita pa lang siya, binubuno ka agad siya ng mga tao. He's the hottest heel ngayon sa WWE, no doubt. Sobrang, sobrang kinamumuhian siya ng mga tao ngayon. As in, the moves are there, kailangan niya lang i-improve yung mic skills niya further. Yeah, true. Pero yun nga, hindi siya, it's a good thing then that Dominic Mysterio is exposed to both the styles of Rey Mysterio and Eddie Guerrero. That's why he was able to pull that kind of personality in-ring personality, kumbaga. Tsaka it helped din yung 2005 na storyline na I'm Your Papi. That's long story, yung long format story, may storytelling. Na-extend talaga hanggang pagkabinata ni Dominic. O pagtanda na ni Dominic. Hindi, ito ngayon speaking of long form storytelling yung pagbabalik ni Karrion Kross, hindi ko na ang galing ng pagkakasulat lang nun kasi napagtagpi-tagpi nila yung behavior ng mga nakalaban niya nung una, tapos yung mga nakalaban niya nung una nagkaroon ng mga heel turns, kumbaga. Say for example kay Drew McIntyre sa kay Shinsuke Nakamura, 'di ba? Nung nakalaban noon sila ni
ni Karrion Kross, hindi sila yung ganun pa ngayon. 'Di ba? And then later parang Karrion Kross is taking the credits of the heel turns of both both Drew McIntyre and Shinsuke Nakamura. Even he's also taking credit of the pagka yung decline nung bloodline. Excuse me. Yun naman nag-excel ngayon ng WWE sa long-term long-term storyline. At least naruto na sila ngayon, unlike before na gusto nilang i-rush lagi yung mga feuds. Which is parang it's a good thing that Triple H is now the one of the heads in the creatives of WWE. And I think in NXT gumaganda rin yung product because of Shawn Michaels. Oo. Because of Kasi lalo na nung sobrang unwatchable ang WWE around 2019, 2018 nung pinipilit i-push ni Vince McMahon si Roman Reigns as face, tapos kalaban niya yung mga malalaki sila Brock Lesnar, si Braun Strowman, si Samoa Joe. Sobrang inaantok ako sa mga matches. Oo. Hindi, parang you cannot hindi mo siya masisikmura kasi ang pangit ng build up. Oo. Pangit ng build up. Yun ang masasabi natin doon. Ngayon, maganda na yung build up kasi ang ganda na ng flow ng stories. You can see the motivations of the wrestler, the motivations sa storyline ng mga wrestlers, 'di ba? You can see meron kang then you have you have someone to follow. Kumbaga, para may mga susundan ka na talaga or aabangan ka na wrestlers. And then syempre dito you have someone like LA Knight, to our both charismatic and skillful at mic, and syempre meron ring in-ring skills. And also, and then dumagdag pa dyan yung pagdating ni Cody, and then yung pagdating rin ni CM Punk. Ayan. Which is sinasabi mong support. Yari ka kay Mike Rodriguez. Anyway, it's they're doing something good in the business. Yun lang masabi natin nun. Iyon. Speaking of wrestling naman, mapunta naman tayo sa local. FPW was already... Kala ko sa all elderly wrestling. AEW all elderly wrestling. Oo nga, tumatanda na rin kasi si Jericho. Kasi lahat, kinukuha nila si Edge. Oo. Tapos, kung sino yung yung matatanda, kala ko ba promoting new talent. Kasi that's the problem with with the new promotion na playing big, na they have Kenny Omega, who is also big internationally. You have the Young Bucks. Papasok na kasi Will Ospreay, di ba? Next year. Di ba yung isa pang gusto ko doon, si Sammy Guevara? Sammy Guevara. Sammy Guevara, parang hindi na nga siya ganun ka-significant sa lineup Mas daig pa siya ni MJF. Sa MJF, isa sa mga bet heel ngayon taon. Diba? Pero nag-face turn kasi siya. Because of Adam Cole. Pero hopefully dito magano rin siya. Mas bagay talagang kupal na heel si MJF. And I think dito if ever na lumipat siya ng WWE, ang dami niya magiging magandang feud with other wrestlers. Kung sino yung ganyan kakupal. Pero yun nga sinabi nga ni CM Punk kay MJF na budget miss lang siya. Diba? Pero hopefully. Pero papunta na tayo sa local wrestling industry naman natin, no. So we were parang ilang live episodes lang ng FPW na panood ko. Wala pa ako napanood na wrestling match na live wrestling match ng MWF. Hopefully next year mapanood. Pero yun nga,
it's a big year for the wrestling industry as local wrestling industry as MWF was able to be shown via on local TV through Rock Manila station, and Yan nakuha nila uli or naging guest nila, na-feature nila si Macho Franco. Na-feature nga rin na si Macho Franco. And at the same time, they were able to show at different they were able to hold their shows at different locations, hindi lang sa sa Power Max Center, di lang sa maraming lugar sa palabas rin sila sa Mandaluyong, which is and then yun nga, you can watch their episodes through the Rock Manila Facebook live stream or YouTube live stream. Nagiging accessible na yung local wrestling promotions natin through through different social media platforms and media platforms, which is good kasi I'm happy that they were doing this kind of they're exploiting or ginagamit na nila yung mga ganitong platforms to promote their product. And I'm also especially happy with FPW kasi nilabas na rin nila yung buong season nila. We were able to watch the whole season of FPW Astig, and yun nga. Ikaw, Migs, yung ba napapanood yung buong season ng FPW Astig? Hindi pa. Actually, ang dami kong hindi napapanood pa TV show sa Netflix man o sa talagang walang time. Walang time. Speaking of walang time and ganun siguro grabe ngayon yung pagbagsak ng stock ng Disney dahil sa superhero fatigue ng mga tao when it comes to So, totoo nga na nagkakaroon na ng superhero. Actually, hindi lang Disney, pati yung Warner Brothers. Ayun na kinikwento ko sa mga friends ko na isang araw. Hindi ako aware na showing na pala yung Aquaman. Ako rin. Di rin ako. Kasi nakita ko lang, napadaan lang sa sine, nakita ko siya. Showing na pala to. Oo. So, parang nagbabam na lahat ng superhero movies ngayon. It doesn't, kasi parang, kumbaga nangyari, maliban sa napapagod na yung mga tao, parang nung natalo na si Thanos, nag-give up na talaga sila. Kasi yun parang ayun na yung payoff for them. Pero, hindi na natin masisisi kasi yun, may decline na talaga dahil masyadong let's say, medyo nagkakaroon na rin ng overexposure kasi meron na sa sine, and then pagpunta mo sa Disney Plus, may series pa. Oo. Ngayong taon, wala akong pinanood na Marvel na na series sa Disney Plus. Yung The Marvels, hindi ko pa napapanood. Pareho tayo, di ko pa napapanood yung The Marvels. Pag may time, papanoorin. Pero yun nga, medyo na rin kasi, nagiging cliche na rin siya. Like for example, yung Blue Beetle recently, although fun siya, maganda, pero pagka isip mo, typical superhero origin story din, which is iniba lang yung character, pero parang napanood mo na to, let's say sabihin sa Spider-Man or sa saan mang ibang superhero. They have the same elements, kumbaga. So, yeah. Matatanggal ba yung tingin mo, matatanggal ba yung umay natin sa sa mga superhero movies ngayon? Mawawala ba siya by next year? Tingin ko hindi. Kasi hanggat continuously siya lumalabas with the same number, yun at yun pa rin talaga yung hindi natin masisisi mga tao when yung parang pagod na sila. Oo. Pero wala nang urgency. Interested ka pa naman, pero alam mo yun, pwede mo naman panoorin pag nag-streaming na, pag lumabas sa Disney Plus. Pero unlike before na day one ng showing, kailangan mong makita, avoid yung spoilers. Pero ngayon, sa akin pag nakita ko spoilers, di na sumasama yung loob ko. Totoo. And then yun nga dito, kaya napapagod na rin yung tao maghabol kasi yun nga, sa sobrang dami, nasasaturate na tayo. And then at the same time, kunwari, yun nga, yung mga TV series sa Disney Plus na skip mo, minsan
pag pinanood mo yung movie na karugtong nung story na yun, parang nawawalan ka na ng parang nawawalan ka ng gana, di mo na siya makonect yung kwento. Kaya medyo Tsaka, ito yung naging isang criticism ko with Marvel kahit before pa. Parang hindi magandang sinave nila yung magagandang villains in the future. Kasi paano kung hindi na bumalik yung interest ng tao? Like for example, inuna nila yung mga B-level na villains or wala pa, syempre ngayon pa lang yung Fantastic Four, wala pa sila Galactus, etc. Kaya yun, medyo sayang, kunyari yung mga big guns na villains. Most likely, hindi natin sila makikita ng ganun kasoon. Totoo. Lalo na, ang inaabangan ko talaga dyan si Dr. Doom. Which is, nasa Fantastic Four din dahil kaka-acquire lang din nila a few years ago. So, talaga, medyo mahirap. Although happy naman ako na dun sa nangyari sa franchise. So, lumaki siya na lumaki. Pero yun nga lang, hindi natin may iwasan talaga yun na at some point, mapapagod yung mga tao. And you can't stay on top forever. Like for example, yung Star Wars nga by the time na lumabas yung Last Jedi, ayaw na or pagod na yung mga tao Oo. Hindi, saka terito, ang problema naman kasi sa The Last Jedi, hindi you can take it off from the sequel malayo siya dun sa mismong kwento. Parang anong nangyari? Bakit ganun yung yung kwento nung The Last Jedi? Parang hindi siya tugma dun sa overall theme ng Star Wars itself, 'di ba? Para siyang Michael Bay movies, which is yun din sa Transformers. Nagugulat na lang tayo, bago pa lang Transformers na lalabas. So, yun, nakikita mo na talaga. So, I think it's good na lumalabas sila, pero yun, medyo na humina na yung thunder niya compared nung mga nakaraang taon. And speaking of villains sa Marvel Cinematic Universe, ayun nga, Jonathan Majors was judged guilty dun sa kanyang domestic violence case, kaya ngayon hinahanapan siya ng kapalit. It greatly affects yung kung ano man yung magiging future ng Avengers na movie kasi di ba naka-set up na si Kang yung main villain, so we don't know pa kung anong gagawin nila. Pero ayun nga, sa naman, to keep yung may interest pa ako sa parating na series na Echo, which is sabi nila magiging kasing tone niya yung Daredevil sa Netflix. So which is good, kailangan natin yung mga ganun. Pero, kasi pag napanood mo yung actually hindi ako nawala ng interest with The Boys. Kasi yun yung hinahanap ko ngayon for a genre, yung hindi masyadong typical na superhero. And kailangan ko ng grim and gritty na series. So I think magpo-provide na Echo yun. Hopefully maganda siya. Which is parang dito, yun yung hinahanap siguro yun yung siguro na element na dapat i-embrace ngayon ng Marvel Cinematic Universe, yung meron kang gritty na superhero. Kasi napansin natin that yung nawalan sila ng gritty type or medyo violent type of superhero nung syempre napasukan. Kasi yun yung yun yung hinahain nila before na in comparison with the DCEU na medyo dark dahil sa creative direction ni Zack Snyder compared dun sa somehow light na themes ng Marvel Cinematic Universe noon, 'di ba? Ngayon feeling ko people are sawa na dun sa ganong type and they're looking for a gritty type of superhero, which yun nga sabi mo with Echo would be offered by in the MCU, and hopefully siguro by si Daredevil din kung sakaling mapapasok ulit siya sa Disney
Meron Daredevil na bago. So, yun, may writer's strike. So, hindi pa nag-resume ng filming. Tapos, finire pa yung mga writers, I think. So, kailangan na ng bagong writers. And then, yun nga, no? Nabalitaan ko rin with Echo nagkaroon daw ng reshoot sa majority of its episodes daw are reshooted, or maybe either some episodes or maybe other episodes na talagang kailangan daw i-reshoot because according to some sources daw hindi natuwa yung executives with the result of the pero hopefully with the reshoots maareglo na yung show. Have you heard of that news, Miss? Ganun ako kalayo sa mga recent news. Pero yun nga, the writer's strike, na at least nabalitaan natin yun. Which is, naman, tama lang naman that they demand, di lang writers, pati actors din eh. Kasi, dito, it's a new era, kung sabihin natin that we have streaming wars na nga, and then, yun nga, lugi na nga yung mga writers and actors when it comes to getting their royalties and back pays when it comes to yung mga continuing pays nila sa mga sa mga streaming sites, kasi parang sobrang konti lang daw yung nakukuha nila as to compare sa pag nagkakaroon ng reruns sa mga sa terrestrial TV. So yun, hopefully, and yun nga, nagkaroon ng aragluhan. So, yeah, hopefully magtuloy-tuloy na and mag-improve na yung conditions ng mga writers and actors. Kasi sa totoo lang, walang show tayong pinapanood kung wala yung mga actors and writers na nagpo-produce or gumagawa ng na yan, ng mga shows na pinapanood natin. Ayun. Speaking of shows, no, Migs, feeling ko di mo na napapanood yung yung either Super Sentai or Kamen Rider series. Ayoko na. Nasawa ka na. Sawa na ako. As in, kasi naging na siya, over the years, naging very gimmicky na siya. So, I'm not after, sobrang, hindi ko na kaya makanood ng, siguro 1 to 2 episodes, kaya pa, pero straight, natapusin ko siya, hindi na. With a lot of happening right now sa real life, and yun nga, nagiging gimmicky na siya and hindi na masyadong believable. Pati yung mga gadgets, puro bagong forms na lang, bagong so kasi it's in naman talaga for the kids and yung marketing is to sell more toys. So I think it's time for me to to give up na rin sa Tokusatsu and Tokusatsu, Super Sentai and sa Kamen Rider. Although open pa din naman ako. For example, merong Kamen Rider, like Kamen Rider Black Sun, which is tinapos ko, which is good naman. Pero pag yung regular or yung recent na series nila, I think hindi ko na papanoorin. Ako naman, talito, I watch, and I could recommend you yung current na Super Sentai series ngayon na patapos na, which is Osama Sentai o King Oja. Maganda yung kwento actually. And you need to, I think you can talito. Hindi siya yung Super Sentai series nung mga before later Heisei era Super Sentai series. I think na magugustuhan mo to kasi without spoiling you, hindi siya yung typical na Super Sentai series. Kumbaga, there are elements na magugustuhan mo kasi it's outside of the it's outside of the of our realm dito sa Earth. Kumbaga, ibang planeta siya, and then yun nga, and then especially that sobrang heavy niya, and sabihin natin heavy siya sa special effects, pero maganda naman yung result. Visually naman siya, visually enticing naman siya. Maganda naman siya sa paningin.
Pero, so story-wise, excuse me. Story-wise, mas maganda siya compared dun sa mga previous series ng Super Sentai. Siguro mas maganda pa siya compared dun sa Don Brothers. Yan lang masabi ko. Hindi ko in-attempt panoorin yung Don Brothers. Napapangitan pa nga ako sa Zenkaiger eh. Pero di ko naman mabiblame ng Toei nun kasi pandemic siya pinalabas. Yun nga. Even Don Brothers, pandemic rin. Kasagsagan rin ng pandemic siya lumabas eh. Ayun, pero yung previous other Super Sentai siguro di ko na siguro masikmura talaga yung Zenkaiger and ayun lang yung sumunod dun sa yung sinundan ng Zenkaiger yan Akira Major yun di ko masikmura yung makikintab. Oo, di ko masikmura yun and siguro yung susunod pa dun sa yung may gulong sa mukha. Oo, parang hindi ko siya parang feeling ko gusto ko siyang skip. What's happening na with Super Sentai pero yun nga you cannot blame them because you're just an audience. Hindi ikaw yung target audience hindi tayo yung target audience ng Super Sentai and even Kamen Rider now. Iba na yung nila. Iba na yung trajectory nila ngayon. Although we can still we could still watch for our mga nakagisnan na talaga nating Super Sentai and Kamen Rider series. It's available naman on sa internet so hanapin na lang nila. Ayun. So na lang what would be looking forward for 2024 na lang. Anong mga natin masabi natin or wish natin for 2024? 2024 ako siguro bagong season ng Cobra Kai. Ayun. And then may bagong lalabas from Jonathan Hickman and Marco Checchetto na Ultimate Spider-Man which is sa January na. Which features na instead of a young Peter Parker, it features a married Peter Parker with kids na with MJ. So, okay yun, exciting yan kung ano yung magiging It introduces din based siya dun sa last mini-series ngayong 2023 which is Ultimate Invasion which kickstarted a new Ultimate Universe. So excited ako kung ano yung pwede niyang i-offer kasi hindi lang sa MCU ako nagkakaroon ng superhero fatigue maski sa current run din ng Marvel Comics. Wala nang let's say sabihin natin yung mga A-list writer nila lumipat na to do some stuff of their own. So mga naiwang writers hindi na sila ganun ka-equip or hindi sila ganun ka-interesting lalo na sa Amazing Spider-Man which is nag-iisip ako kung i-continue ko ba siyang basahin or hindi na kasi sobrang na talaga hindi na maganda eh. Kaya lumipat ka na rin sa manga. Oo. Kaya ganun. Mas excited pa ako sa manga. Ako naman, what I will looking forward to sa 2024 naman was yun, aside yung di pa natin pag-uusapan ng Cobra Kai. Di pa ako nakakahabol. Pero we'll cover it sometime. And then siguro what I will be looking forward sa 2024, more siguro may mga more local comics writers and more local independent comics na mabasa tayo. Yun, I'm looking forward to actually stockpile na ako. Dami ko rin nabili nung Super Manila eh. So hopefully mabasa ko sila and this next year siguro sisimulan ko na ngayon. Hanggat naka-break. Ayun. And then ano pa ba? Sa akin siguro ito, I need to address na rin ito for our viewers. So, by next year, I think the page will undergo a major revamp because ngayon, this will be my last episode sa Geeks Out of Nowhere.
for a foreseeable future because I need to take a break muna dahil sa demands sa natin sa pang-araw-araw na life. So I'm giving Jomar the full control and the kumbaga full reign sa channel sa ngayong mga susunod na buwan. So pero if ever naman available ako sa mga episodes, I'll try to chip in pa din. Pero yun nga, for a foreseeable future, medyo hindi muna ako makakasali kasi life happens or life happened. Maraming expected from me sa 2024 na medyo kailangan kong pagtuunan ng pansin na hindi ko pwedeng pabayaan. And ayun, this will be my last episode ngayong 2023 and for the channel. Siguro hindi ko pa mapapangako kailan ako makakabalik or kung ano yung specific timetable since hindi natin alam kung kailan ko matatapos yung mga need asikasuhin. Pero yun nga, I will be giving this channel for a while and in the very capable hands of Jomar. Ayan. Mamimiss ka namin, Mix. Pero sa totoo lang naman, hindi ka naman talaga aalis. Magano ka lang. You're just going to concentrate on some important things sa buhay. Parang lumalabas, parang wala akong ginagawang iba, no? Meron naman akong ginagawa. Pero yun lang, mas busy. May mas kailangan gawin si Miguel compared naman sa akin. Parang parang mas maano rin no? Parang mas pangit din yung lumabas no? May lang dito, we have other we have things in life that we need to we need to concentrate that needs our full attention, and Migs needs to do that syempre because he's doing great things in life, and yun nga, with greater power comes great responsibility, ika nga nila, sabi ni Spider-Man. Yun, may mga iniiwasan tayong bagay dati na akala mo hindi dadating sa buhay mo, pero eventually, dadating and kailangan mong i-deal with. So, ganun yan. Pero hindi kami magbe-break hindi kami maghihiwalay ni Migs totally na mag-iiba siya ng kung ano man ang gagawin or no. No, Geeks Out of Nowhere will still be here. Migs will still be a part of this show. He'll just take a break lang from producing the podcast. So ako muna yung hahawak. So if ever na ma-miss niyo si Migs, pwede niyo pa rin naman siyang makausap through his socials, pero hindi niya naman niya bibigay. Basta di joke lang. Basta mababalitaan niyo pa rin naman siya sa And always, yun nga, sabi naman ni Migs, it's just a hiatus, it's not a farewell. He will be back. Sasabihin na rin naman niya kung kailan siya babalik. Pero yeah, we will look Migs, yun nga, more power to you. We're looking forward for your return sa pagbabalik mo rito, and hopefully when you be back here at on our channel, mas marami na tayong subscribers. Yeah, hopefully lang naman. And syempre looking forward na rin sa show na to, we could have more guests. So to jump in, hindi naman ako maghahanap ng ng bagong co-host. Si Miguel pa rin ang co-host ko. Pero yun nga, kung si Alodja man or kaya si Myrtle yung maging co-host ko, why not Kahit di ka na bumalik, Mix, de joke lang. Carlos Agassi. Gusto mo? Ayoko. Hindi, yun nga. Yeah, we'll try to yan. Thank you, Mix, for trusting me with the channel. Pero hopefully makabalik ka ng maaga. Yun lang naman yan. We'll see. Yeah, pero in anything that you do, we will support you. And yeah, looking forward na lang sa pagbabalik mo. And kung ano man yung good luck, and good luck to your endeavors, present and future endeavors. We will see you pa rin naman. Yeah. Yeah, looking.
And syempre, sige, shoutout na rin tayo. Lapit na tayo mag-isang oras. So, isang oras na. Oo. Shoutout na, Migs. So yun, shoutout sa mga listeners namin, subscribers over this past 2 years. Magto 2 years na rin pala so, tayo. Thank you sa support nyo. And thank you rin sa sa pagbibigay ng mga suggestions, ng comments, lahat yon tinitake namin. And pinipilit naman namin mag-improve over time. Siyempre, hindi naman nangyayari yan overnight. So, expect nyo, lalo na sa mga coming months, tignan natin kung ano yung magiging reinvention na gagawin ni Jomar sa mga susunod na buwan. Ewan ko lang, baka tama rin din ako. Magayatos yung channel mismo. Yeah. Pero yun nga, yun. Sige, shoutout ka pa, Migs. Just done, shoutout din kay Kata for always supporting us. So actually, ngayon ko lang din sinabi sa kanya na na I'm planning to take a break. Kasi pero alam niya naman na na lately sobrang busy ko. And ayun, naman continuously pa din kung kaya kong makapag-contribute in such a way, I'll try na pa rin, sumali-sali pa din. And sa lahat ng friends natin, shout out din sa pagsuporta nyo over yung mga nakaraang taon. So sobrang happy kami. And lalo na rin sa mga guests namin, lalo na nagpakita ng support, kay Tupe na nag-compose ng music natin for the channel, then kay Sandy sa Comic Odyssey na pinapayagan tayo mag-shoot sa nila sa store nila. Then to FPW Peeps, kay Champ, kay Alvin or Super Nintendo. Super Nintendo na we're looking forward sa pagbabalik niya next year. Sobrang natutuwa ako na nakilala tayo sa FPW. Ayan. Yeah. Anything else pa, Migs? Sa akin yun lang, see you when I see you. Lalo na kunyari maligaw tayo sa events. Makasalubong ko kayo kahit minsan. Kasi minsan lang ako, sumasagot lang ako sa events, pag may kukunin lang ako or may bibilin, tapos aalis na ako agad. So kung magkasalubong tayo, batiin nyo rin ako. Hindi naman ako suplado, minsan lang. mukha lang. Pero wala na tayo sa suplado face natin. Yeah, sociable na naman tayo. Ayun, ako naman, shoutout na rin to my wife, Ice. Syempre siya yung nag-produce ng mga drawings natin dito sa show, and syempre yung pati yung stickers natin siya rin yung gumawa via so produced by her, so you can look at her Shopee page, munimuning.ph. Yun, ililink na lang namin dyan sa baba sa description. And then syempre thank you sa mga audience natin, sa mga subscribers natin na for the past 2 years were listening to us, watching our videos, and giving their comments and suggestions. Hopefully you would still be with us for the coming years. And syempre yun nga, alam namin that we were not able to have a continue, at least naman we were diligent enough that we were able to produce contents for once a month, or maybe some of twice a month pa nga sa iba, di ba? But hopefully nga we could sustain or improve on other things. But yun, syempre shoutout na rin sa mga naging guest nga natin. Thank you sa kanila, and to our friends na looking forward rin sa ating mga episodes. Yan. So, yeah. Thank you, and we'll see you in the next year and the years to come. So, yan. So, and anything else pa? Wala na siguro. This will be our post-Christmas and year-ender di pa naman, mayroon pang New Year. Next year na yung New Year episode. Next month na pala, kumbaga. So, yeah. And this ends our episode for this year and this month. So, thank you, Migs. We'll see you pa rin naman. See you.
when Soon. we'll see you soon. Basta, we wish you luck. Tanito, gambare, sabi nila sa Japanese, gambare, do your best. We believe naman you will always do your best. Yan. Pero syempre, babalik ka pa rin naman. Yeah. Yan lang. Sige. And that ends our episode. So thank you very much. Again, like this video, subscribe on our YouTube channel, Geeks Out of Nowhere. We also have our socials. We have Facebook, Geeks Out of Nowhere, and also Threads and Instagram, Geeks Out of Nowhere, and meron kaming TikTok pero wala kami sa X or formerly Twitter. And also pala, nakalimutan ko pa lang i-promote that we have also a Facebook community, which is Geeks Out of Nowhere community. Facebook groups pala, which is Geeks Out of Nowhere Facebook group. So you could check it out on our page. You could be a member. Hindi ko pa siya naayos, pero hopefully by next year, dumami pa yung members natin. So you can post anything there, suggest kayo ng mga topics nyo, share, and also don't forget to comment sa comment section ng video na to, or and also yun pala, after that, this podcast is also available on Spotify and other podcast platforms that that you prefer. And yan. And yun nga, that ends our episode. I'm Jomar. My name is Migs. One last time. Hindi, meron pa sa susunod yan. Pero for this year lang and this episode. So, 1, 2, 3. We are Geeks Out of Nowhere. Okay, see ya. Thank you, guys. Bye. Bye-bye.